Hi there, Kian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs. Kasi po, yung Proverbs, ito po talaga yung tumutulong sa atin para mas maging Christian-wise tayo at magawa natin na tularan ang ating Panginoong Jesus. Because Jesus Christ is the wisdom of God. So sabi sa Proverbs 18:10, the name of the Lord is fortified tower. The righteous run to it and are safe. So, sa Tagalog, ang pangalan ng Diyos ay isang toreng matibay, tinatakbuhan ng matuwid at doon siya'y tiwasay. Yung mga taong tuwid, doon tumatakbo sa ating Panginoong Diyos at sila ay matiwasay. Sila ay safe sa ating Panginoon. There are many fake fortress. Mga peking tanggulan, mga peking tore sa buhay natin. Ito yung nagbibigay ng kapayapaan or sense of peace sa atin na akala natin. Kapag mataas yung pader na or yung tore, ito yung city of refuge. Kasi noong unang panahon, kapag yung mga tao may gustong manakit sa kanila, may kaaway sila, ang ginagawa nila, tumatakbo sila sa city of refuge nila. And yun yung goal nila eh. Tumakbo sila dun sa fortress. Ito yung tanggulan nila. Sinasabi po sa talata na to, sa Proverbs na to, na si Jesus, siya po yung fortified tower natin. Jesus, siya yung matibay na tanggulan, hindi yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo na dinidepensahan ng tao. Hindi material na bagay, hindi po kalusugan natin, o yung mga kapamilya natin, trabaho, hindi yung mga tanggulan eh. Hindi sila yung fortified towers natin. Ang pangalan ni Yahweh, siya mismo ang ating Diyos. There are many fake fortress. Minsan umaasa tayo sa tao, umaasa tayo sa mahal natin sa buhay, umaasa tayo sa trabaho, maganda kita natin. All those things are fake fortresses. Mali po yung ituring natin na tanggulan yung mga bagay lang na nakikita natin sa mundo or yung mga inaakala natin na mahal natin sa buhay na sila yung magiging tanggulan natin, matibay na tanggulan natin. Ang matibay na tanggulan po natin, walang iba, nag-iisa lang po. At yun ay ating Diyos. Wag po tayo umasa sa mga fake fortresses o sabihin nating secure tayo sa mga ganung bagay. Meron tayong sense of security sa taong mahal natin, sa mga bagay dito sa mundo na ginagalaw natin. Halimbawa kasi ng fake na kapayapaan or fake security is example yung may pera naman ako, kapag nagkasakit ako, may pagkukunan ako, or kaya kapag may kailangan ng anak ko na pambayad sa tuition, may ipon naman ako. So, those are fake fortresses. Diba? Parang teka muna, meron akong pera, meron akong ipon, so safe ako, secure yung family ko. Meron akong reservang ipon. Alam mo yun? Pero guys, those are false sense of peace. May kapayapaan pero hindi totoong kapayapaan. In just one snap, lahat ng investment, lahat ng kabuhayan, lahat ng yun, mawawala. Pwedeng mawala in one snap. At dun mo ma-realize na walang anumang bagay dito sa mundo ang matibay na sandalan. They are all false. Na wala talagang matibay na tanggulan. Kaya, ito pong verse po na to, ito po yung nagbibigay sa atin ng full wisdom.
na our Lord is the fortified tower and no one else. Minsan umaasa tayo sa ating kalusugan din na tipong, malusog pa ako, bata pa ako, kaya ko pa. That is a false face or false fortress. Yun yung false na kapayapaan, false na tanggulan na dumedepensa tayo. Yung katawan kasi natin, yung lakas natin, magbabago yan Pero ang Diyos natin, kahit kailanman, hindi magbabago. Kung tingin mo sa sarili mo, malakas ka, bata ka pa, may investment ka, may magandang kang trabaho, may magandang kang kabuhayan, yung sinasabi mo na may kapayapaan ka at may security ka, no Yes? Hindi ka nag-lep? Ha? Hindi ka natulog? Natulog ako, sandali lang. Huh? Tara. Iihi lang. Okay.